Si Guri ay malungkot at walang trabaho kaya pumunta siya sa isang party kung saan kumain siya ng parang gutom na aso. Habang nag-uusap, ang kaibigan niyang nainip ay nagtanong kung may marunong bang kumanta sa paligid. Bigla, ang gwapong si Goyon ay tumingin sa kanila. Ngunit hindi nagustuhan ni Guri ang tingin niya hanggang sa umakyat si Goyon sa entablado. Nagsimula siyang kumanta at parang ang kaluluwa ni Guri ay umangat sa langit. Ang bawat letra ng kanta ay parang direktang tumatama sa puso niya. Dahil dito, na-in love si Guri kay Goyon na siyempre, na-in love din kay Guri. Nagpangako silang dalawa ng walang hanggang pag-ibig. Pinilhan ni Goyon ng kwarto si Guri sa kanyang bahay-nahan na ikinatuwa ni Guri dahil mas makakasama niya si Goyon. Ngunit habang maghahalik na sana sila, biglang dumating ang may-ari ng bahay at pinutol ang sandali. Makalipas ang ilang araw, nalaman ni Guri na ibinenta ni Goyon ang kanyang minamahal na gitara upang mabayaran ang upa ng kwarto. Agad pumunta si Guri upang mabawi ang gitara at doon niya nakilala ang mahiyain na si Sojun. Nakiusap si Guri na ibigay ang gitara at kahit ayaw ni Sojun, ibinigay niya ito. Masayang bumalik si Guri at sinabihan si Goyon na huwag kailanman ibenta ang kanyang mga pangarap para sa kanya. Sinagot ni Goyon na si Guri ang kanyang musa, ang inspirasyon sa lahat ng ginagawa niya. Napuno ng masasayang alaala ang kanilang bahay. Ngunit paglipas ng 3 taon, nalaman nating naghiwalay na sina Guri at Goyon. Si Guri ay lubhang malungkot at nais umalis sa bahay. Ngunit sinabi ng kanyang ahente na sila ay kailangang manatiling magkasama dahil sa kontratang kanilang pinirmahan. Sinabi ni Guri na ang pakikisama kay Goyon ang huling bagay na nais niyang gawin, at sinabi naman ni Goyon na ang pakikisama kay Guri ay isang martiryo. Upang makaganti, sinadyang iniwan ni Guri ang pagkain ng aso sa sahig, kahit na sinabi ni Goyon na huwag itong gawin. Sinabi pa ni Guri na huwag siyang tawagin sa pangalan dahil hindi na sila magkasama. Habang naghahanap ng trabaho si Guri sa kanyang laptop, ang mga kaibigan ni Goyon ay nag-ingay sa kanyang pintuan, kaya't pinantaan niya sila gamit ang electric racket. Ngunit biglang lumabas si Goyon mula sa banyo, ipinakita ang kanyang katawan. Sinabi ni Guri na hindi siya impressed dahil isa lang siyang talunan. Sinubukan ni Guri na agawin ang tuwalya ni Goyon. Ngunit naglaban sila hanggang sa sumigaw ang isa nilang kasama na si Dong. Napatigilin sila dahil hindi na makatulog ang mga tao sa bahay. Sinabi ni Dong na gumawa sila ng mga panuntunan para sa tahimik na pamumuhay. Nangako sina Guri at Goyon na igagalang ang pagkain ng bawat isa na walang pisikal na karahasan at higit sa lahat, hindi sila makikialam sa buhay pag-ibig ng isa't isa. Ngunit selos na sinabi ni Guri na bahala si Goyon na halikan ng kahit sino. Itinapat nila ang kanilang mga alituntunin sa bawat sulok ng bahay. Pagkatapos, hindi magamit ni Goyon ang kanyang music studio dahil wala siyang pera, kaya nag-apply siya ng trabaho sa isang supermarket. Natanggap agad si Goyon, ngunit labis siyang nabato sa trabaho. Ang tanging libangan niya ay ang tingnan ang mga litrato nila ni Guri. Isang araw, isang pares ng mga binti ang nagising sa kanyang puso. Ang isang babaeng nagngangalang Junie. Habang si Junie ay magbabayad na, nagkamali siya ng pagkuha ng telepono at naiuwi ang telepono ni Goyon, kung saan nakatago ang mga mahalagang litrato nila ni Guri. Hindi alam ni Junie ang nangyari. Nang mapansin ito ni Goyon, kinontak siya ni Junie kinabukasan, sinasabing ibabalik niya ang telepono kung pupunta siya, at magbibigay pa siya ng $300. Dahil dito, pumunta si Goyon na mas mabilis pa sa isang lasing na bulalakaw. Ngunit nang makita siya ni Junie, bigla itong umalis, nais na habulin siya. Samantala, kumain si Guri kasama ang kanyang mga kasama. Sinabi ni Dong na natulog si Goyon sa labas kagabi. Sa gulat, tinapon ni Guri ang kanin sa mukha ni Dong, hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos naalala ni Guri na sa parehong lugar na iyon, pinapakain niya si Goyon at ipinangako ni Goyon kay Guri na hindi siya matutulog sa labas ng kanilang kama bago siya halikan at ipahayag ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Ngunit ngayon, ang mga mata ni Guri ay nawala na ng kislap ng pagmahal. Sa kanyang galit, naghagis si Guri ng mga dart sa larawan ni Goyon at sinabi ng kaibigan niya na dapat siyang makipag-date sa ibang lalaki upang pagselosin si Goyon. Ngunit sinabi ni Guri na gusto niyang mag-focus sa sarili niya, kaya nagdesisyon siyang maghanap ng trabaho. Bravo! Samantala, hinahanap ni Goyon si Junie na nalaman nating isa palang producer ng musika.
Habang tinitingnan ni Junie ang isang video ni Goyun, bigla siyang sinabihan na hindi makakarating ang susunod na banda. Dahil dito, naghanap si Junie kay Goyun na noon ay ginagaya ang mga singer sa entablado. Nakiusap si Junie kay Goyun na kumanta para sa kanila. Kahit nag-aalangan, sa huli pumayag si Goyun na tuparin ang kanyang pangarap. Nagmadaling dumating ang mga kasamahan niya sa banda at tinanong ni Dong kung si Junie ba ang babaeng kasama niya kagabi. Ngunit bago pa makasagot si Goyun, oras na nilang tumugtog. Sa simula, wala ni isang nakakaalam sa kanila, ngunit nang magsimula silang tumugtog, nabaliw ang mga tao sa husay nila. Si Junie, habang nanood, ay tumingin kay Goyun na parabang gusto niyang sipsipin ang kanyang kaluluwa. Samantala, nakatanggap si Guri na mensahe para sa isang interview sa trabaho. Sa sobrang tuwa, uminom siya ng soda na pag-aari ng kawawang Sojun na napadaan lamang. Ngunit hindi iyon mahalaga dahil sinabi ni Sojun na mahal niya ang lasa ni Guri. Pumunta si Guri upang kunin ang aklat na kailangan para sa trabaho. Habang umaakyat siya upang maabot ito, bigla siyang nadulas at muntik ng mahulog, ngunit nasalo siya ni Sojun. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Guri ang isang maliwanag na bukang liwayway ng pag-ibig. Nagaway sila sa aklat, ngunit sinabi ni Sojun na mag-aral na lang silang magdamag. Natigilan si Guri, ngunit maya-maya'y nakatulog din siya agad. Maingat na binalot ni Sojun si Guri ng kanyang jacket, inaalagaan ang kanyang kaluluwa. Habang natutulog si Guri na naginip siya noong panahong kasintahan pa niya si Goyun, kung saan kinantahan siya nito mula sa puso. Ngunit bigla siyang nagising dahil sa isang professor na nagpagising sa kanya mula sa masarap na alaala. Sa kabilang banda, tumakbo si Guri papunta sa kanyang interview. Sa kasamaang palad, nagsimula itong maging isang kabiguan. Hanggang sa bigla niyang natuklasan na may naglagay ng isang kanta sa kanyang laptop na lubos na nagustuhan ng kanyang mga boss. Nalaman nating habang natutulog si Guri, inayos ni Sojun ang kanyang presentasyon upang matulungan siyang makuha ang trabaho at higit sa lahat, pasayahin siya. Nakakuha ng trabaho si Guri, ngunit sa bahay, nagising si Goyun at hinanap si Guri sa kanyang kwarto. Sa kanyang kalungkutan, nalaman niyang wala ito. Samantala, bumalik si Junie sa supermarket at inaalok si Goyun na magtrabaho para sa kanya bilang mga awit. Agad na pumayag si Goyun, iniwan ang trabaho niya sa sandaling iyon. Ngunit nang makabalik sa bahay, nakita ni Goyun si Guri at si Sojun sa pasilyo. Tila napakalapit ang kanilang mga labi sa isa't isa. Ang selos ay bumalot sa puso ni Goyun. Ngunit nalaman nating hinawakan lamang ni Sojun ang buhok ni Guri bago umalis. Habang naglalakad si Goyun at si Sojun ay nag-cruise ng landas, naghanda si Goyun na ipaglaban ang kanyang pagmamahal para kay Guri. Ngunit, nagulat si Sojun na si Goyun ay nakatira pa rin sa parehong bahay kasama si Guri. Pagkatapos, sinabi ni Goyun kay Guri na huwag makipaghalikan sa iba sa may pintuan. Ngunit sagot ni Guri na maari niyang gawin ang anumang gusto niya. Dahil dito, umalis si Goyun na galit na galit. Kinabukasan, sinabi ni Goyun kay Guri na huwag hawakan ang pagkain niya. Ngunit nang magtagpo sila sa bahay, ang kanilang mga titig ay tila mga punyal na nagtutusok sa puso, puno ng galit. Sa trabaho, nahirapan si Guri, ngunit tinulungan siya ni Sojun. Ang mga ngiti ni Sojun ang nagpadali sa araw niya. Pagkatapos ng trabaho, inalok ni Sojun si Guri na kumain kasama siya. Pag-uwi nila, bigla nilang naabutan si Goyun na nagdiriwang dahil nakapirma siya ng kontrata kay Junie. Tinignan ni Goyun si Sojun nang may galit at tinanong kung sino siya. Ngunit sinabi ni Guri kay Goyun na huwag siyang abalahin, sabay hawak sa kamay ni Sojun, na nagulat ang lahat dahil sa kilalang kahulugan ng kilos na iyon. Sinabi ni Dong na magdiwang silang lahat kaya't nagkaroon ng salusalo. Ngunit kalaunan, inusisa ni Goyun si Sojun na sumagot na mayabang si Goyun. Nagkaroon sila ng labanan gamit ang kanilang mga kamay na nauwi sa pag-inom. Sa kanilang laro, ang matatalo ay kailangang magpadala ng mensahe sa kanyang ex sa Instagram. Natalo si Goyun, kaya napilitan siyang magpadala ng mensahe kay Guri. Ang eksena ay sobrang awkward at ang kanilang mga titig ay nag-aapoy. Ngunit biglang ininam ni Junie ang buong pitsal ng alak upang hindi na magpadala ng mensahe si Goyun. Paglabas nila, nagsimula si Junie na magsuka at tinulungan siya ni Guri sa pamamagitan ng pagbigay ng gamot. Sinabi ni Junie na nainggit siya kay Guri dahil alam nito ang bawat liwanag at dilim sa kaluluwa ni Goyun. Idinagdag niya na gusto rin niya makilala si Goyun ng mas malalim. Pagkatapos nito, inihatid ni Guri ang lasing na si Sojun pauwi.
Habang naglalakad, bigla itong tumigil at sinabing mahal niya si Guri at lagi niya itong minahal. Dito nakita natin ang alaala kung paano tinitingnan ni Guri si Goyun nang may labis na papagmahal, habang si Sojun ay naroon din, tahimik na hinahangad ang mga labi ni Guri. Ngunit sinabi ni Guri na pasensya na dahil kaya niya lamang maging kaibigan si Sojun. Umuwi si Guri na malungkot at sa kanyang pagbalik, nakita niya si Goyun kasama si Juni. Si Juni na lasing ay nagsabing gusto niyang matulog kasama si Goyun. Ngunit nakita ni Goyun si Guri, kaya't pinasakay niya si Juni sa taxi at pinaalis. Nagpalitan ng mga titig ang dalawang dating magkasintahan, puno ng panghihinayang. Kinabukasan, sinabi ng kaibigan ni Guri na si Juni ay parang isang modelo na lalong nagpasama ng loob ni Guri. Nagkaroon ng awkward na sitwasyon si Guri at si Sojun sa trabaho, kaya't iniiwasan niya ito. Ngunit biglang lumabas si Sojun, nakadamit ng parang makina at binigyan siya ng inumin upang maibsan ang uhaw ng kanyang minamahal na lalamunan. Sa labas, sinabi ni Guri na iniisip pa rin niya si Goyun. Humingi ng paumanhin si Sojun sa pagpilit sa kanya at sa pagiging mabilis. Samantala, nalaman ni Goyun na hindi papayagan ni Juni na magsulat siya ng sarili niyang mga kanta. Tumanggi siyang kumanta at nagkaroon sila ng mainit na diskusyon. Habang nagtatalo sina Guri at Sojun, nakita ito ni Goyun at mas lalong nagalit. Pag-uwi ni Guri, aksidenteng nahawakan niya ang kamay ni Sojun. Ngunit ang naalala niya ay kung paano niya hinahawakan ang kamay ni Goyun noon, kung saan sila ay tumatawa at naniniwalang ang hinaharap ay magiging masaya magpakailanman. Ngayon, tumigil si Guri at tinitigan si Sojun na tumingin sa kanya na may malambing na mga mata. Inawakan niya ang kamay nito, tila na didiskubre ang isang bagong pag-ibig. Ngunit kinabukasan, ginising ni Guri si Goyun at sinabing makipag-ayos siya kay Juni upang makabalik siya sa pagkanta. Biglang dumating si Juni, galit, kaya't umalis si Guri. Nagbago ang isip ni Juni at sinabi kay Goyun na papayagan siya magsulat ng sarili niyang kanta. Masaya si Goyun. Ngunit bago umalis si Juni, bigla siyang bumalik at tinanong kung bakit siya pinakawala noong araw na gusto niyang halikan siya. Sinabi ni Goyun na dahil lasing siya noon. Sinabi ni Juni na mahal niya si Goyun, ngunit hindi ito alam kung ano ang isasagot. Samantala, naglakad si Guri at si Sojun na magkasama, puno ng ngiti. Tinanong ni Sojun kung gusto niyang pumunta sa bahay niya kinagabihan at sumagot si Guri ng, "Oh, siyempre." May pangalan ni Guri ang lahat ng kanta ni Goyun dahil siya ang naging inspirasyon niya. Ngunit ngayon, nararamdaman ni Goyun na isa siyang hangal. Nakalimutan niya ang password sa kanyang computer, kaya tumawag siya kay Guri upang tanungin ito. Sinabi ni Guri na tigilan siya dahil abala siya sa bahay ni Sojun, sabay pinutol ang tawag. Ngunit habang iniisip ni Goyun ang mga mata ni Guri noong sila'y nagmamahalan, bigla niyang naalala ang password. Juntos para siyempre, magkasama magpakailanman. Nang mabuksan niya ang computer, nakita niya ang mga larawan nila noong sila'y magkasintahan. Una, humiti siya, ngunit habang tinitingnan ang iba pang mga larawan, kung saan malinaw na ang kanilang pagmamahal ang nagbuklod sa kanila, nagsimulang umiyak si Goyun na parang ang kanyang kaluluwa ay nadurog. Nakita ni Juni ang kanyang pagkalugmok at nakaramdam ng habag sa isang lalaking winasak ng pag-ibig. Samantala, si Guri ay nasa bahay ni Sojun at sa galit, sinimulan niyang hampasin ang drum set, iniisip si Goyun. Bigla, hinalikan siya ni Sojun sa kanyang mga labi. Ngunit nagulat si Guri at umalis, habang sinabi ni Sojun na nagagalit siya dahil patuloy na nakatira si Guri kasama si Goyun at iniimbitahan siya nitong lumipat sa kanyang bahay. Kinabukasan, pinag-isipan ito ni Guri. Naka-receive siya ng mensahe mula kay Sojun, sinasabing namimiss na niya siya. Samantala, pumunta si Goyun sa isang radio station at kumanta ng napaka-personal na kanta na pinamagatang +1. Habang nakikinig sa radyo, nalaman ni Guri na ang kanta ay tungkol kay Goyun na walang laman kung wala si Guri, ang isa na nagbigay ng liwanag sa kanyang buhay. Nang marinig ito ni Guri, tumulo ang kanyang luha, dala ng maalaala ng kanilang pagmamahalan. Pag-uwi ni Goyun, masaya siya at binati siya ni Juni sa kanyang tagumpay. Ngunit bago siya umalis, hinalikan siya ni Juni sa pisngi. Pagpasok niya sa bahay, nagalit ang kanyang aso at tumahol ng walang tigil, tila nararamdaman na ang amoy ni Juni ay hindi ang amoy ni Guri. Samantala, tinanong ni Sojun si Guri kung bakit sila naghiwalay ni Goyun. Ipinaliwanag ni Guri na isang araw, pumunta siya upang manood ng performance ni Goyun. Ngunit si Goyun ay galit at walang gana dahil hindi siya nagiging tanyag.
Nagpadala siya ng mensahe kay Goyon, ngunit nang makita ito ni Goyon, itinapon lamang niya ang telepono. Kalaunan, umuwi si Goyon ng lasing at tinanong siya ni Guri kung bakit hindi niya sinagot ang kanyang mensahe. Sa halip, nagalit si Goyon at iniwan si Guri na naguguluhan at nasasaktan. Humingi sila ng tawad sa isa't isa kinabukasan, ngunit habang naglalakad sila, huminto si Guri upang makita kung hihinto rin si Goyon. Ngunit patuloy lang siyang naglakad, hindi man lang napansin na wala na si Guri sa tabi niya. Dahil dito, napagtanto ni Guri na ang kanilang pagmamahalan ay naglaho na. Kinabukasan, kinuha ni Guri ang kanyang mga gamit mula sa bahay at tinanong siya ni Goyon kung lilipat siya kay Sojun. Tumanggi siyang sumagot, ngunit hinawakan ni Goyon ang kanyang braso, kaya't galit na hinaplos ni Guri ang kanyang mukha, lalo pang nasaktan ang kanilang mga puso. Nang maglaon, nagkita sina Goyon at Sojun at nagtitigan sila ng puno ng galit. Ngunit bago pa sila magkausap, dumagsa ang mga tagahanga kay Goyon at umalis si Sojun. Samantala, sinabi ni Juni kay Goyon na kung nais niyang maging tanyag, kailangan niyang iwan ang kanyang banda. Ngunit tumanggi si Goyon, sinasabing hindi niya mararating ang tagumpay kung wala ang kanyang mga kaibigan. Nagdiwang sila ng banda at tinanong ni Dong kung nasaan si Guri. Hindi alam ni Goyon, kaya't lasing na pumunta siya sa bahay ni Sojun, desperado na hanapin si Guri. Ngunit hindi niya ito nakita, kaya't tinanong niya si Sojun kung nasaan si Guri. Ngunit hindi sinagot ni Sojun si Goyon at nauwi sila sa isang alitan dahil kay Guri. Sa huli, sinabi ni Sojun na sa totoo lang mahal ni Guri si Goyon. Ikinuwento niya na ilang araw na ang nakalipas. Habang lasing si Guri, inalok niya ang kanyang likod upang sumandal ito. Ngunit ang tanging naalala ni Guri ay ang likod na talagang gusto niyang sandalan, ang likod na minamahal niyang si Goyon. Sa mga luha, inamin ni Guri kay Sojun na mahal niya si Goyon. Ngayon, si Sojun ay pakiramdam na ang kanyang puso ay wala ng buhay. Sinabi ni Sojun kay Goyon na si Guri ay nag-resign sa trabaho. Agad pumunta si Goyon upang hanapin si Guri. Bago siya umalis, nagpaalam siya kay Juni at humingi ng tawad dahil hindi niya ito kayang mahalin. Ipinaliwanag niya na ang puso niya ay may pangalang Guri. Samantala, si Guri ay malungkot at walang direksyon. Nang tumawag si Goyon ng paulit-ulit upang magtapat ng pagmamahal, hindi niya sinagot ang telepono. Sa halip, sinabi niya ang kanyang huling paalam sa mga alaala ni Goyon. Lumipas ang isang linggo at nag-organisa si Goyon ng isang konsyerto. Nagpadala siya ng mensahe kay Guri, iniimbitahan siya upang manood. Nang dumating ang kanyang kaibigan, niyakap ito ni Goyon, sabay tingin sa likod niya, umaasa na kasama nito si Guri. Ngunit sinabi ng kaibigan na hindi ito dumating. Sinimulan ni Goyon ang konsyerto sa isang kantang inalay niya kay Guri. Si Juni, na nasa audience, ay umalis ng malungkot dahil alam niyang imposible ang kanyang pagmamahal kay Goyon. Habang kumakanta si Goyon, sinabi niya na tadhana ang nagdala sa kanila ni Guri upang magkakilala. At lalo niyang naalala na iyon ang lugar kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng walang hanggang pagmamahal. Ngunit matapos ang kanta, hindi pa rin dumating si Guri at ang kaluluwa ni Goyon ay tila tinuhog ng sakit. Samantala, nagpapahinga si Guri habang naghihintay ng bus. Nakakita siya ng magkasintahang nagtatalo sa harap niya. Naalala niya ang mga pagtatalo nila ni Goyon. Ngunit pagkatapos, nakita niya magkasintahan na nagkasundo at muling nagyakap. Nang tanungin siya ng isang bata kung bakit nag-aaway ang mga magkasintahan kung nagmamahalan sila, sinabi ni Guri na ang pag-ibig ay napakakomplikado. Ngunit sa kabila nito, nais niya pa rin ng pag-ibig sa kanyang puso. Nagpasya si Guri na bumalik kay Goyon. Pag-uwi ni Goyon, pumunta siya sa kwarto ni Guri at nakita ang dingding na dati ay puno ng mga larawan ng kanilang pagmamahalan. Ngayon, ito'y ganap ng walang laman. Ngunit bigla niyang nakita ang isang nakatagong larawan nilang dalawa, masayang-masaya. Napaiyak si Goyon at ang mga luha ay nagdala ng walang hanggang sakit sa kanyang puso. Pumunta si Guri sa tabing dagat kung saan minsan silang naging masaya. Biglang lumitaw si Goyon sa tabi niya, dala ang kanyang gitara. Kinantahan niya si Guri ng isang huling kanta, ibinuhos ang buong puso niya sa musika. Tinitigan ni Guri si Goyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga kristal ng alaala. Naalala nila kung paano nagsanib ang kanilang mga kaluluwa nung sila ay magkasintahan. Ngunit naalala rin nila kung paano sila naghiwalay at naglakad sa landas ng kalungkutan. Doon nila napagtanto na ang buhay na malayo sa isa't isa ay isang disyerto ng lungkot.
Naala nilang minsan nilang ipinangako na hinding-hindi nila bibitawan ang mga kamay ng isa't isa. At ngayon inamin ni Goyon na ang kantang iyon, na akala niya'y huli na, ay siya ring unang kanta ng kanilang bagong buhay. Sa bagong kabanata nito, ang mga halik, hindi ang lungkot, ang magiging walang hanggang liwanag sa kanilang buhay. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, at panoorin ang iba pang mga video na check na magustuhan mo. Maraming salamat sa iyong oras, at hanggang sa muli.